Binabatikos ngayon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang pag-promote ng condom sa telebisyon. Pero ang mga kumpanyang gumagawa nito ay nakahanap ng kakampi sa Department of Health. Saksi si Marisol Abduraman. Ang ganitong pamumudmod ng condom ng Health Department sa gitna ng pagdiriwang sa buwan ng mga puso noong 2010 nakatikim ng matinding batikos mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ngayon, hindi na lang pamamahagi niyan ang gustong pigilan ng CBCP, kundi pati ang pagpropromote daw ng condom lalo sa telebisyon. Nagiging mura, masyadong mura ang human sexuality at lumalabas na sarap lamang ang gusto natin. This condom thing lowers the dignity of human sexuality, which is a pity. Dati pa namang tinututulan ng simbahang Katolika ang paggamit ng artificial birth control sa pagpaplano ng pamilya. Pero ang panibagong hakbang ng simbahan, pinalaga ng condom maker na DKT Philippines. Ang Pilipino ay inaanyayahan namin na magplano ng pamilya. Dahil ito ay isang susi para sa malusog na pangangatawan, una ng ina. Mali rin daw ang pananaw ng ilan tungkol sa kanilang mga commercial dahil ang mga modelo nila masayang married couple. Wala kaming mensahe na nag-encourage ng promiscuity sapagkat sa amin ay hindi rin kami sang-ayon sa ganun. Nakahanap pa ng kakampi ang condom company sa Department of Health. Yung asapin sa condom, dalawang bahagi kasi yun eh. Una, condom bilang bahagi ng family planning methods. Pangalawa, yung condom bilang protection para wag mahawa ang isang tao dahil sa casual sex, multiple partners, unsafe sex practices. Lalo't ayon sa DOH, kada 2 oras isang Pilipino ang nagkakaroon ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa aming estimate, lalala pa to bago natin makita yung talagang pagbaba. Sa tala ng ahensya, noong 2013, 179 ang namatay dahil sa HIV. Let's be responsible, not only for ourselves, but to the ones we love. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.